masipag, magaraw po sa ating lahat. Sa magtatanong sa akin dito po masipag na paano daw po dumami ang kalang followers po o instant followers na dumami po masipag. Yan po yung mga karamihan na tanong po sa akin mga kasipag. No? So ito masipag, bibigyan ko po kayo dito ng tips and idea o anong diskarte po masipag. Ito po i-share ko sa inyo na mainit-init pa pong issue po masipag. No? Para maging aware po kayo at magkaroon kayo ng ideas po masipag. No? So dito, share ko lang po sa inyo yung isang content creator. Yan masipag. No? Yan, si Alvin TV. Ayan, sino po nakakilala kay Alvin at mainit-init na pong issue? Siya po ay mayroong followers na 600,000 mahigit, road to 700 followers at road to million followers. So, masipag no? So, click natin si Alvin TV. Ayan. So, panoorin natin yung mga kanyang content. Bakit siya nagkaroon ng ganyang mga followers po? Siya ba ay sikat? Hindi po siya sikat. Pero nagkaroon po siya ng road to million followers. Bakit nga ba? So, dito masipag, bibigyan ko dito ng idea. So, dito, ano ba yung mga content niya? So, kung nakikita niyo po masipag yung pinost niya, picture, kasama po yung sikat na si Diwata. Ayan ha. Para magkaroon kayo ng idea dito masipag. Yan. So, ayan. So, ang dami po. Rindon Labrador, mga sikat yan, mga kilala, at si MJ. So guys, magandang hapon. Ito, gagawa lang po tayo ng reaction video doon po sa video na ginawa ni Boss MJ. Ito na po. Si Boss MJ ay si Makagago. So dito masipag, kung napanood nyo tong video na to kay Alvin TV ay naging issue dahil sa pagdami ng kanyang followers at sa pagdami ng kanyang views at kumita ito ng malaki. So napuna po siya ng kapwa nating mga content creator, no? Kasi syempre hindi talaga maiwasan yung mayroong bashers talaga pag once na ikaw po ay may pagtatagumpay sa buhay, paangat-angat ka na. So dito masipag, pakinggan muna natin na maikling video para malaman nyo po kung ano yung dahilan, no, sa pagdami ng kanyang followers at views at pagkita niya na malaki. Yung una at huling video na gagawin natin patungkol po dito. So sinabi niya po kasi doon na ginagatasan ko daw po si Diwata. So ito, Boss MJ, pakinggan mo kung ano yung sinabi niya. So dito masipag, yung sinabing ginagatasan, no, kumbaga para siyang ginaging hinuhut-hutan, parang gano'n, no, o kinukuhaan ng pagkakitaan, no. Si Diwata kasi ay sikat, bakit nga ba ginagatasan o pinagkakuhaan ng pagkakitaan? Ito, ako lahat ng vlogger na nandito ngayon sa Parisan ko, nakakatulong to sa akin. So, choice nila yan kasi ito hindi ko naman sila pinapunta, hindi ko naman sila binayaran. So, nandito sila kasi nagpapasalamat ako dahil mayroon nagpo-post ng tindahan ko. Isang malaking impact kasi talaga yung vlogger talaga sa tindahan para makilala ka. Ayan na mga kasipag, no. So, scroll down tayo, hanap pa tayo. So, ito si Alvin TV mga kasipag. Kung nakikita nyo po, si Alvin TV ay isa din po siya sa binas po, no, ng isang mga kapwa nating content creator na hindi talaga maiwasan yung medyo pagkainggit ng kaunti or yun, talaga naman dahil ikaw ay dumami followers, million views at kumita ka na malaki. So ito masipag, bakit nga ba siya dumami ang followers? Bakit nga ba kumita siya ng million views? No, bakit nga ba siya halos kumita ng 100,000 at nakagain ng million views, no? So ito masipag, si Alvin TV ay isa pong content creator. So, wala po siyang ibang content kundi puro si Diwata lang. No, ibig sabihin mga kasipag, nakagain siya ng followers at views na million at maraming followers at kumita po siya na malaki-laki sa pamagitan ng ibang tao. No, ibang tao po mga sipag ang kanyang kinokontent. Yun yung sinasabi na diskarte. Pag once na hindi tayo sikat mga sipag, no, yung iba na lang na mga sikat, yun yung binibidyo kasi maraming mga chismoso. Maraming makikialam sa buhay-buhay nito, makikichismis. So yung mga sipag, si Diwata ay kilala po, no, at siya po ngayon ay talagang sumikat at gusto po malaman ng mga tao ang kanilang status na niya ngayon. So ngayon, si Alvin TV ay siya po halos nagiging videographer na po ni Diwata at sinabi dito ay ginagatasan. So dito si Alvin TV ay si Diwata naman ay siya na lang din po ang nagiging produkto ni Alvin TV. No? So, nagiging produkto po ni Alvin TV si Diwata po para pagkakitaan po ni Alvin TV. Kasi halos million views po, no? So, yun po yung sinasabi na diskarte, no? Diskarte hanggat, at dito naman, dahil sinabi po ni yung mga bashers na si MJ, yung Makagago, no? Kung hindi pa nakakilala, ay ginagatasan daw. Pero mga kasipag, ito naman po ay tinatanggap po ni
Diwata na siya ay bidyuhan ng bidyuhan kasi sabi ni Diwata ay nakakatulong din naman sa kanya para mas makilala pa siya pat lalo na po ang kanyang negosyo. So okay naman po sa kanya. So ang ano ni MG dito mga kasipag ay bakit daw kung ikaw ay content creator, bakit daw palagi na lang Diwata yung produkto mo? No, paano na lang pag wala na si Diwata, hindi na siya sikat, hindi ka kikita? So, ginagatasan daw pagka ganon. Kasi ang totoong hindi ginagatasan, tama na yung isang vlog lang, isang content kay Diwata. Kung vlogger ka talaga, kung content creator ka talaga. Pero bakit parang araw-araw mo na lang, halos 2-3 sa isang araw ina-upload mo, puro Diwata? No, talaga sabi na ibang content creator, ginagatasan daw. Pero mga kasipag, nandun na yung reaction natin na ginagatasan. May pagkainggit kasi yung ganun eh. Kasi kung tanggap naman ng Diwata na siya ay video-videohan at alam niya yung earnings, so kahit di pa alam ni Diwata yung kalakaran nito sa social media na paano kumita, kung tinanggap naman ni Diwata na okay lang na videohan ako kasi natatutulungan din naman ako para mas maikalat po ang aking pangalan, ang aking talagang attitude, yung kanyang physical na kaanyuhan, yung kanyang negosyo. So okay lang naman po kay Diwata. So hindi na po natin yan ibabas kasi may pagkainggit na tayo dyan kay Alvin TV dahil sa kanyang nagigain na followers tsaka views, no? So yun po yung sinasabi na diskarte mga sipag sa panahon ngayon kinakailangan utakan. Hanggat okay naman doon sa tao na yun na pinagkuhaanan mo ng source, no okay naman sa kanya. So go ka lang, no? Yung ibang tao na hindi naman sila kinagkuhanan mo ng source of income, so hanggang doon na lang sila, no? Komento, inggit na lang, no? So hanggat wala ka namang ginagawang masama dahil okay naman kay Diwata yung ganong sistema na ginagawa mo, siya na lang ang naging produkto mo. Yun nga lang ang problema. So pag once na malaos na si Diwata, ay paano na lang ikaw? So Alvin TV, kinakailangan talagang dito, tayong lahat ng mga content creator na sabayan po natin na mag-content tayo din sa sarili natin. So dito mga sipag, ano ba yung diskarte dito? So dito mga sipag, share ko lang po sa inyo dito. Pag once na mayroong sikat na mga tao po mga sipag, doon po yung ibang mga content creator or gustong mag-vlog, doon po gumagawa ng mga fan page o gumagawa po ng pangalan na doon sa sikat na tao, gumagawa ng account, gumagawa ng mga page na pangalan doon sa sikat. At yung mga ina-upload doon ay karamihan po doon sa sikat na yun. Pero hindi po sa kanya yung page na yun o account na yun. So yun yung sinasabi na diskarte para makakuha lang siya ng maraming followers na requirements po dito kay Facebook or minute or viewed na requirements po dito kay Facebook sa stars, sa in-stream ads, sa live ads, no? So dito masipag, pag once sa ibang tao na sikat kasi ina-upload mo o ginagamit yung pangalan, ay makakagain ka talaga agad-agad. Instant views na madami, followers na madami po. Talaga ma-monetize ka. At kung ikaw ay monetize, kikita ka talaga ng malaki. Yun yung sinasabing diskarte. Kagaya na lang po, dati, kay sino ba yung namimigay na maraming bigas nung COVID? No, yung nakulong, no, taga ano yun. So sino ba yun? Yung MLM, ba yun? Si Marcos din daw siya. So dito masipag, ang dami pong gumawa noon na mga fades na kagaya ng pangalan niya para po makagain na maraming followers at maraming views para ma-monetize agad. Pero yung mga video doon na ina-upload ay dapat yung sikat pa rin. Pero hindi ikaw mismo iyon, na ikaw yung may-ari ng page kasi gawa-gawa ka lang. So yun yung sinabing diskarte. No, gaya na po ng artista, fan page po ni Daniel Padilla, Catherine Bernardo, sino pa ba yung artista, Joshua Garcia, sino pa ba yan? Gumagawa sila ng mga account na gano'n na page para po mga followers doon na mga tagahanga po ng mga artista, tagahanga ng mga sikat na content creator ay magpa-follow doon at manonood doon. Kaya yung mga in-upload din nilang video ay yung mga sikat at artista din, pero hindi yun sa kanila yung account na yun. Yun yung sinasabing diskarte. Pag once na monetize na, pag once na na-meet na nila yung criteria, yan Kuya Chris, pag once na na-meet na yung criteria, dito mga pag na-meet na yung criteria na followers, minute of viewed, yung 10,000 followers, para sure bull, no? Para makuha lahat talaga ng category na pagkakitaan ng mga tools, na ikaw po yung ma-monetize nito, yung mga followers nito at views. Masipag, pag once na makuha, doon na po sila nag-delete ng mga content video, mga photos,
Doon na po sila nagde-delete ng content video, nagde-deactive na isang buwan, isang linggo, at binabago na po ang pangalan ng kanilang page o account. So, pangalan na nila at doon na sila nag-upload ng maraming video, text, photos nila na mismong mukha na nila, na sila na nandun. So, ibig sabihin masipag yun, yung sinasabing diskarte po. So, Kuya Chris, paano naman yun? Unoriginal content yun, Kuya Chris. Paano naman yun? Baka mabigyan ng violation na ganito. Ganito kasi masipag, isa sa mapapansin agad ni Facebook ay yung mga account na talagang nagagamit po doon sa mga video na yung owner na yun ay meron siyang claim. Meron siyang rights, no? So, yung nagki-claim na may-ari, doon po mabibigyan ito ng notify na unoriginal content. Lalo na po dito, pag once na unoriginal content ang ginamit mo at nagkaroon ito ng violation, nag-notif ito agad-agad, na detect ni Facebook. Ayun, no? Ay, so, mga sexy, bakat na babae, bra. So, unang-una hindi sila nabigyan ng unoriginal content. Kasi depende po ito sa nilagay po doon sa category ng kanyang page o account, no? Kung ito po ay mga fashion, so karamihan yan ang nilalagay ng mga naka-bikini na babae para maraming views at followers, yun. So, yun nga lang, hindi siya nabigyan ng unoriginal content. Habang tumatagal, merong nagkamali itong nai-upload, no? Nai-upload niya yung merong sobrang pabakat na. Ayun, no? Dahil na-detect ito na sobrang bawal ito mga kasipag, na-detect kasi ito, ayun, na-review na agad lahat, nadamay na. So, yung iba nakakalusot, yung iba hindi. No, pag once na na-detect na ito, kaya yung iba, pag once na na-meet na yung followers at views na 10,000 at minute of viewed, ito ay talagang na-meet na. Ang ginagawa nila, reactivate isang buwan, mga kasipag, So, nag-deactivate sila isang buwan, then, ayun, ang nangyari, isang linggo, 2 linggo, deactivate, bagong name ng page, at ayun na nga, sila na po ang kanilang mukha, ang mga video, photos doon na in-upload. So, yun lang po masipag, yan lang po yung masishare ko sa inyo dito. Sana po nila ka natutunan sa content video ito kung paano talaga yung mga diskarte ng iba. Instant followers, instant views para ma-monetize, no, agad-agad. Para kunwari ay dumami ang followers pero hindi naman po sila nandun sa video na yon, sa content na yon. So, diskarte lang po masipag, at iwasan lang po yung mga content video na talagang labag sa policy po ni Facebook, no, na talagang madidetect agad. So, yun lang po masipag. Sana po meron ka natutunan sa content video. Sana po nakatulong. At kung gusto nyo video masipag, pa-support na po sa ating YouTube channel ko CV po masipag, pa-subscribe na po masipag kung hindi pa ka na-subscribe. At pinutin nyo rin po ang share button para masin sa bagong video upload. At kung meron sa susunod katanungan masipag, mag-comment na rin sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa kaya tuloy po kalimutan mag-like and share. Masipag, maraming sa panood. Have a nice day and God bless all.